Mga hayop! Mga manloloko! Sa dami ng lalaki na pwede mong patulan, bakit si Nathaniel pa? Pareho lang kayo. Ginawa niyo akong tanga. Gusto niyo ng larong tanga-tangahan? Sige, ibibigay ko ang larong gusto niyo. Pare-parehong magiging miserable ang buhay nating tatlo. Hanggang sa kamatayan, paglalaroan ko kayo. Nagkamali kayo ng taong niloko dahil hindi niyo alam kung anong kaya kong gawin para pagbayarin kayo. Arya, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo sa akin? Bitiwan mo yan. Nakikiusap ako. Aurora, tama na. Alam ko nararamdaman ko na ikaw yan. Patawarin mo na ako. Kawawa ka naman. Isa kang malaking tanga. Nagmamahal ka ng isang taong kahit kailan, hinding-hindi masusuklian ang pagmamahal mo. Dahil lahat ng pinakita at pinaramdam niya sa'yo ay kagagawan ko. Sa tingin mo kapag nalaman ni Arya ang buong pagkatao mo, magugustuhan ka niya? Kamumuhian ka niya. Wala na magmamahal sa'yo katulad kung gaano kita minahal noon. Taon 2006. Bicol. Nakangiti habang nakatingala sa buwan at mga bituin si Aurora. Pasilip-silip sa may veranda sa pangalawang palapag ng bahay nila habang abala ang mga tao na noon ay nagluluto at nag-aayos ng mga kakailanganin sa magarbong handaan kinaumagahan. Pumitas pa siya ng isang puting rosas at aksidenteng natusok ang daliri ng babae ng matibay na tinik sa sanga noon. Agad niyang sinipsip ang dugo sa kanyang daliri. Ramdam man ang kirot ay ngumiti pa rin habang patuloy na pinagmamasdan ang mga kamag-anak nila ng kanyang kinakasama na si Nathaniel. Hinintay nila ang 3 taon upang masigurong makakasama niya sa espesyal na araw ng kanyang buhay ang kanyang mga magulang na permanente nang naninirahan sa ibang bansa. Napatingin siya sa orasan nang maalala niya na paparating na galing sa trabaho ang kanyang kinakasama. Agad niyang inilapag ang hawak niyang rosas sa tagiliran ng isang paso, sabay tumungo sa may hagdan nang marinig niya ang pag-iyak ng kanyang 6 na buwan pa lamang na sanggol. Bumalik siya para tingnan yon nang tinawag siya ng yaya nito na noon ay paakyat na rin. Ako na pong bahala, ma'am. Sige na po't baka nariyan na po si Kuya. Nagtimpla lamang po ako ng gatas para kapag nagising si Bebe ay padidiin ko na po. Tumango sabay matamis na ngumiti si Aurora sa bagong yaya ng kanilang anak. Natutuwa kasi siya na sa loob ng 1 buwan ay nakikita niya na mas maalaga yon sa bata. Pareho kasi silang abala ni Nathaniel sa kani-kanilang trabaho, kaya naman sinisiguro nila na nasa mabuting pangangalaga ang kanilang nag-iisa pa lamang na anak. Patakbo pang lumabas ng tarangkahan at nakita niya ang nakaparadang kotse ni Nathaniel, ngunit wala yun doon. Saan kaya pumunta yon? Baka umihilang dyan sa gilid. Gulatin ko nga. Bago pa man siya makarating sa gilid ng mataas na bakod na yari sa semento, narinig na niya ang mga pamilyar na boses. Dahilan para mapahinto siya sa paghakbang. Hindi naman kami maghihiwalay eh. Magpapakasal lang kami dahil kailangan. Hindi naman dahil kasal na kami ay hindi na natin pwedeng ipagpatuloy ang relasyon natin. Alam mo namang mahal din kita. At ikaw ang talaga nagpapasaya sa akin. Ikaw ang hinahanap ko. Kaya, please naman, sana naman intindihin mo. Ang sabi mo sa akin na mahal mo siya kaysa sa akin. Hindi ba pwedeng akong piliin mo?
Nathaniel, hindi ko kayang makita kayong ikakasal. Nanginginig ang buong katawan at napahawak sa kanyang dibdib si Aurora dahil sa kanyang mga narinig. Mabilis niyang inihakbang ang kanyang paa pabalik kasabay ng pagdaloy ng kanyang mga luha, sabay tumakbo siya papunta sa loob ng bahay. Napalingon ang ilang mga taong nasa labas, ngunit ipinagsawalang bahala na lamang nila yon sa pag-aakalang nagmamadali lamang pumasok si Aurora. Dumiretso siya sa kwarto nila ni Nathaniel at doon ay hindi niya na napigilan pang ilabas ang sakit at galit na nararamdaman noong mga oras na yon. Mga hayop! Mga manloloko! Sa dami ng lalaki na pwede mong patulan, bakit si Nathaniel pa? Pareho lang kayo. Ginawa niyo akong tanga. Gusto niyo ng larong tanga-tangahan? Sige, ibibigay ko ang larong gusto niyo. Pare-pareho magiging miserable ang buhay nating tatlo. Hanggang sa kamatayan, paglalaroan ko kayo. Nagkamali kayo ng taong niloko dahil hindi nyo alam kung anong kaya kong gawin para pagbayarin kayo. Marahan niyang tinitigan ang kanyang muka sa harap ng isang salamin at ngumisi sabay kinuha ang isang may katamtamang laking kaban sa ilalim ng kanilang kama. Nilingon niya ang kanyang kulay puting gown, tinitigan ang kanyang damit pangkasal at ngumisi. Umiiyak na hinubaran ang manikin at kinuha ang matalas na gunting na nakapatong sa kanyang tukador. Sinira niya ang damit pangkasal habang humahagulhol at tila ba doon ibinuhos lahat ng galit at sakit na kanyang nararamdaman nung mga oras na yon. Paano niyo nagawa sa akin to? Bakit kailangan mangyari to sa akin? Masama ba akong tao? Pinaparusahan niyo po ba ako? Sinusubukan kong maging mabuti at gawin ang tama. Pero bakit? Ayaw ko na. Ang sakit. Gusto ko na lamang mamatay. Gusto ko na matapos ang sakit na nararamdaman ko. Mahigpit niyang hinawakan ang gunting at nanginginig ang kamay habang tinititigan niya yon. Ramdam niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay hanggang sa namalayan niya ang sarili na ginigilitan gamit ang patulis at matalim na dulo ng gunting. Pumatak ang dugo sa kanyang gutay-gutay na gown. Bigla siyang bumalik sa kanyang tamang kaisipan nang maramdaman niya ang hapdi at maalala ang kanyang anak. Kumuha siya ng katamtamang sukat ng tela at itinali yon sa kanyang sugat. Ilang sandali pa habang inilalagay niya ang gown sa kaban ay biglang kumatok si Nathaniel at tinatawag ang kanyang pangalan. Nagmamadali niyang isinuot ang kaban na yon sa ilalim ng kanilang higaan at tumayo sabay pinunas ang kanyang mga luha. Kinuha ang kanyang lipstick na kulay itim at humarap sa salamin habang nakangisi na nilalagyan noon ang kanyang labi. Inayos niya ang sarili at inilagay sa bandang likod ang kanyang kamay bago binuksan ang pinto. "Oh, bakit namumula ang mata mo? Umiyak ka ba? Tsaka, bakit namang kulay itim yung labi mo? Para kang magandang mangkukulam ah." Ikaw naman, hindi bale, at least maganda pa rin. Di ba kailangan lagi maganda ang misis mo? Mahirap na, baka kasi ipagpalit mo pa. Ang hapdi ng mata ko, nakakairita kasi. Ay, ang ibig kong sabihin, nairita siguro dahil sa contact lens na ginamit ko kanina. Huwag mo nalang pansinin, magiging okay din naman yan. Kumusta ka? May gusto ka bang sabihin? Ay, gusto mong kumain?
Nakaluto naman na ata sila. Kumain ka na lang doon at titingnan ko muna ang anak natin. Wala man lang kiss? Okay ka lang ba talaga? Oo naman. Sa ganda kong to, mukha ba akong hindi okay? Ang totoo niyan, sobrang excited na ako bukas. Siguro kayo rin ang BFF mo, no? Ha? Oh, ba't namutla ka? Sabi ko na nga ba, gutom ka na talaga eh. Kilala ko na talaga magiging asawa ko. Wala ka nang maitatago sa akin. Oh, ayan na. Huwag ka na magtampo. Ano kasi, ang ibig kong sabihin ay excited na si BFF kasi maid of honor siya. Tapos, syempre, ikaw, alam ko namang hindi ka na makapaghintay na pakasalan ako, diba? Syempre naman. Alam mo, mabuti pa. Kukumustahin ko muna si baby at pagkatapos, sabayan mo na akong kumain. Hinawakan ni Nathaniel sa mukha si Aurora, sabay hinagkan, bago iginiya papasok ng kwarto ng kanilang anak. Nagulat sila nang hindi nila mabuksan ang pinto, sabay nagkatinginan ang dalawa at nakaramdam ng labis na kaba. Yaya! Yaya! Pakibukas naman ang pinto! Nang walang sumagot ay agad yung napatakbo sa kanilang kwarto at kinuha ang mga susi sa ibabaw ng tukador. Nanginginig ang kamay na binuksan ang pintuan. Pagkabukas nila ay napahiyaw sila nang makita ang isang malaking unan na nakadagan sa kanilang anak. Hindi pa man nakakalapit ay pansin na nila ang nangingitim na panoon. Kapansin-pansin ang bote ng dede na noon ay may kakarampot pa lamang na bawas. Bakas din ang gatas sa maitim na labi ng noon ay di na humihingang sanggol. Hindi magkamayaw sa pag-iyak ang mag-asawa at napasigaw, dahilan para mag-akyatan sa pangalawang palapag ang mga tao na nasa babang palapag ng bahay. Samantala, nang mga oras na yun ay nakalayo na ang yaya ng bata sakay sa kotse ng itinuturing na matalik na kaibigan ni Aurora. Nakukonsensya ang babae habang hawak ang makapal na pera bilang kabayaran ng krimen na kanyang ginawa. Magpakalayo-layo ka na. Sobra-sobra ng perang yan para sa operasyon ng tatay mo. Sa kabilang dako, nagkakagulo naman ang mga kamag-anak ni Nathaniel na naroroon. Bakit mo pinabayaan ang anak natin? Nandito ka ba buong maghapon? Paano mo hinayaang mangyari to? Sinisisi mo ko? Sinisisi mo ko sa nangyari sa anak natin? Kasalanan ko pa? Kung sa tingin mo kasalanan ko, sige. Ngayong wala ng anak ko, wala na akong dahilan pa para mabuhay. Pero gusto kong malaman ng lahat ng mga nandito para magkaalaman na ang lalaking to na akala mo perpektong ama, isa siyang manlolokong taksil. Anong pinagsasasabi mo? Nababaliw ka na ba? Nababaliw? Alam ko na ang pagtataksil niyo sa akin ng babaeng itinuturing ko ng kapatid. Hayop kayo! Mga ahas! Aurora, sandali! Saan ka pupunta? Saan mo dadalhin ang anak natin? Kayong lahat na narito, itigil niyo na pag-aasikaso niyo para sa kasal dahil wala nang kasal na magaganap. Huwag kayong susunod sa amin ng anak ko, lalo ka na, Nathaniel. Akin lang siya. Sasamahan ko siya dahil ako lang ang totoo nagmamahal sa kanya. Isinusumpa ko na hindi ka magiging masaya. Walang katapusang pasakit ang kapalit ng pagtataksil mo sa akin. Walang kasing bilis na tumakbo ang babae papunta sa hagdan paakyat sa pangatlong palapag ng bahay at walang kasing bilis na ikinandado ang pinto na yari sa bakal. Nagmamakaawa ang mga taong naroon habang tinatawag at pinapakiusapan si Aurora, ngunit ng sandaling yon ay blanko na ang kanyang isipan.
Tanging ang boses na bumubulong na lamang sa kanyang tainga ang kanyang naririnig. Karga ang kanyang anak at paunti-unting humahakbang sa gilid kung saan natatanawan niya ang mga batong nakatambak sa ibaba noon. Samantala, kinakalampag naman ni Nathaniel ang pinto at pilit yung binubuksan. Hindi niya mahanap ang angkop na susi para mabuksan at maligtas ang noon ay tatalon ng si Aurora habang karga ang kanyang walang buhay na anak. Humarap pa yun sa kanya habang humahagulgol. Anak ko, hindi tayo maghihiwalay. Mahal na mahal ka ni nanay. Kahit lumuha ka pa ng dugo, Nathaniel, hindi na magbabago pa ang tingin ko sa'yo. Salamat at dahil sa'yo, naranasan kong maging ina, pero hindi ko makakalimutan kung paano mo ako ginawang tanga. Magsama kayo ng ahas na yon, pero sinisiguro kong hindi matatahimik ang buhay niyong dalawa. Aurora, huwag mong gawin sa akin to. Huwag! Aurora! Nakatihayang bumagsak, basag ang bungo sa likod, habang yakap pa rin ang kanilang walang buhay na anak. Nakadilat ang mata, bumubulwak sa bibig at lumuluha ng dugo. Bahagya pang pangisay-ngisay yon bago tuluyang nalagutan ng hininga. Makalipas ang 5 taon, isang pamilya ang noon ay bagong nagmamay-ari ng bahay kung saan nangyari ang isang masalimuot na trahedya na nagdulot ng sakit at pagdadalamhati sa mga magulang ni Aurora. Hawak ni Yvette ang kamay ng kanyang 9 taong gulang pa lamang na anak na si Arya. Agad naman silang sinalubong ng maglolong sina Pido at Papay Nanding. Sila na ang naging tagapangalaga ng bahay na yon sa loob ng maraming taon, mula nang tuluyang lisanin yon ng mga magulang ni Aurora para bumalik sa ibang bansa. Lingid sa kaalaman ng mag-asawang Yvette at Joaquin ang kwento sa likod ng bahay na kanilang tinitirhan. Pinatira sila doon ng kanilang ninong sa kasal na siyang nakabili ng bahay. Na destino kasi ang trabaho ni Joaquin sa nasabing lugar. Magandang araw po, Papay Nanding. Kasama ko na ho ang mag-inakot. Dala-dala na rin po namin ang mga gamit namin. Magandang araw din sa inyo. Siya, tutulungan ko na kayong maghakot at mag-ayos ng mga dala ninyong gamit. Nalinisan naman na namin ni Pido ang buong bahay kaya wala na kayong poproblemahin pa. Teka, nasa na bang makulit na batang yon? Pido, apo, halika na! Nandito na sila! Bilisan mo na dyan! Mukhang pinaglalaroan mo na naman yung tubig dyan sa kusina. Papay, huwag niyo po akong papaluin, ha? Nasira ko po yung ano po kasi, hindi ko naman po sinasadya. Pambihira itong batang ito, ha? Hindi pa kita pinapalo, umiiyak ka na. Yan na nga ba sinasabi ko sa iyo, Bakit kasi hindi ka masabihan? Siya, tumigil ka na. Mamaya ayusin ko na lang yon. Pasensya na kayo at sadyang napakabait nitong apo ko. Napaka. Nanay, pwede po ba kami maglaro ng bata? Oo naman, anak ko. Gusto mo ba makipaglaro sa kanya, Pido? Siya si Arya. Arya, siya naman si Pido. Basta dito lamang kayo sa loob ng bakuran, ha? Huwag masyadong malikot at huwag aakyat sa may hagdan at baka mahulog kayo. Sino po yung babae na yon? Ha? Babae? Nasaan? Itinuro ni Arya ang veranda sa may pangalawang palapag. Nagkatinginan naman ang mag-asawa, sabay na pabuntong hininga. Bagamat hindi na bago yon sa kanila, ay hindi pa rin mawala sa kanila ang mabahala. Naniniwala kasi sila na may third eye ang kanilang anak. Habang naghahakot at nag-aayos ng mga gamit sa loob ng bahay, masaya namang naglalaro ang dalawang bata.
tinatawag niya tayo. Puntahan natin siya. Malungkot at parang may sugat siya sa mukha, oh. Halika na, dali. Uy, wag! Sabi ni Lolo, meron daw black lady dyan. Kapag nakita mo siya ulit, huwag ka na lang tumingin sa kanya. Kapag lumapit ka sa kanya, kukunin ka niya at hindi ka na makakabalik pa. Halika na, doon na lang tayo maglaro. Nang malibang na sa paglalaro, hindi na nag-usisa pa si Arya tungkol sa kanyang nakita. Kinagabihan, habang kumakain ay napansin ng mag-asawa ang pananamlay ng kanilang anak. Arya, ayos ka lang ba? Napagod ka yata sa kakatakbo sa labas Tatay, gusto ko na pong matulog. Mainit ka, anak. Ay, kumain ka kahit kaunti lang at kailangan mong uminom ng gamot. Napilitan namang kumain ang bata, ngunit pagkatapos nitong painumin ng gamot ay agad rin yung sumuka. Labis ang pag-aalala ng mag-asawa, lalo na nang mas lalong tumindi pa ang lagnat ni Arya. Inihiga nila yon sa kama at nagkatinginan ang mag-asawa nang bigla na lamang yung paulit-ulit na nagsalita na animoy nananaginip. Papatayin natin sila. Papatayin. Magpapayat sila. Nag-aalala at agad na pumunta si Joaquin sa bahay ng maglolo na nasa likurang bahagi ng kanilang bahay. Ano nangyari? May problema po ba? Inaapoy po ng lagnat si Arya. May alam po ba kayong albularyo na malapit lamang dito? Sandali lamang at sige, pupuntahan ko siya. Apo, dito ka lamang ha. Saglit lamang ako. Pupuntahan ko lamang si Kaistoy at nilalagnat daw si Arya. Nagmamadaling umalis si Papay Nanding at bumalik din agad sa kanyang mag-ina si Joaquin. Hindi naman kalayuan ang bahay ng albularyo, kaya ilang minuto lamang ay dumating na rin yon. Bago pa man pumasok sa tarangkahan ay nakaramdam na ng bigat ng enerhiya, sabay nagtaasan ang kanyang mga balahibo sa batok. Hanggang ngayon pala ay nandirito pa rin siya. Ay, hindi pa rin niya nahahanap ang kapayapaan sa kanyang puso. Nanding, alam ba nila nangyari sa bahay na ito? Ay, hindi. Hindi ko masabi at baka sila ay matakot. Isa pa, hindi naman siguro manggugulo ang kaluluwa ni Aurora. Mabait yon at yung mga tumira dito ay wala namang naikwento tungkol sa kanya. Naghihintay lamang siya ng pagkakataon. Ngunit siguradong pangangatawanan niya ang kanyang sumpa nung gabing yon. May kaalaman at may kaugnayan siya sa itim na kapangyarihan. Sana lamang ay hindi mangyari ang kutob at mga pangitain ko. Ay, ipagdasal na lang natin ang kanilang kaligtasan. Pag-apak pa lamang ni Papay Nanding at Kaistoy sa pinto ng kwarto kung saan naroon ang mag-anak, ay agad na bumangon si Arya at ngumiti. Nanay, tatay, pwede po ba akong uminom? Nauuhaw po kasi ako eh. Sino yan? Anong ginagawa niyo dito? Isa akong albularyo at nandito ako para... Ayoko! Wala akong sakit! Nanay, tatay, wala akong sakit! Huwag niyo akong hahawakan! Umalis ka na! Alis! Nagkatinginan silang lahat at nagtaka naman ang mag-asawa sa inaasal ng kanilang anak. Tinabig pa noon ang albularyo at tumakbo ang bata papunta sa kusina. Sinundan nila yon at hindi naman makapaniwala si Papay Nanding sa kanyang nakita. Kung paano hawakan at punasan ni Arya ang basong hawak niya bago uminom. Pamilyar at isang tao lamang ang nakita niyang gumagawa noon. Napabuntong hininga siya nang umupo yun sa upuan. Naka-ekis ang mga paa na animoy dalagang-dalaga na. Papay, pwede niyo po ba akong bigyan ng kanin at
lagyan niyo ng maraming gatas. Ako? Anak, si tatay na lang. Nakakaya naman kay Papay Nanding. Ikaw talaga. Pasensya na ho kayo. Nag-alala lang ako sa unika iha ko. Mukha naman pong maayos ng kalagayan niya. Salamat po at pasensya na talaga sa abala. Walang anuman. Mukha namang magaling na siya dahil nanghihingi na siya ng pagkain. Kapag meron pa siyang naramdaman ay dalhin niyo na lamang siya sa akin bukas. Nakatitig lamang ng masama si Arya sa albularyo at nakataas pa ang kanyang kilay. Nang makaalis na ang manggagamot at si Papay Nanding ay agad namang binigay ni Joaquin ang hinihingi nitong pagkain. Ano ba't yan ang gusto mong iulam? Nagluto ng nilaga si nanay kanina. Di ba paborito mo yung kanin at may sabaw at lalagyan ko ng... Sabaw? Ayoko noon. Ayoko na may sabaw ang kanin ko. Ito lang ang gusto ko. Naninibago man sa inaasal ng kanyang anak, ay ipinagsawalang bahala na lamang yon ni Joaquin. Ngunit iba ang naging kutob ni Yvette sa kanilang anak habang pinagmamasdan yon na kumakain. Tatay, parang may kakaiba sa anak natin ngayon. Hindi naman ganyan magsalita at kumilos si Arya. Buti pa bukas, dalhin mo ang damit niya sa albularyo para ipatawas. Mas mabuti pa nga, nanay. Naninibago nga rin ako eh. Para bang... Diba sabi ko naman sa inyo, wala akong sakit? Ay... Bigla yung tumayo sa kanyang kinauupuan at tumungo na sa pangalawang palapag. Ngunit ang mas ikinagulat nila ay nang pumasok yun sa kabilang kwarto. Dito ako matutulog. Mas maganda dito. Yumakap naman yun sa nanay at tatay niya. Matapos ay agad niyang isinara ang pinto ng padabog. Hinawakan niya ang mga gamit na naroroon na animoy sabik na sabik siya na makita ang lahat ng yon. Tumungo siya sa may tukador at humarap sa salamin. Kinuha niya ang itim na lipstick at masayang naglagay sa kanyang manipis na labi. Masayang masaya siya sa imahe na kanyang nakikita. Nilingon niya ang malaking kama at agad siyang lumapit doon, sabay sumuot sa ilalim para kunin ang isang kaban. Sa wakas, nahawakan ko ulit kayo. Malapit na. Kailangan ko lamang ng tamang pagkakataon para maningil. Sa ngayon, aalisin ko muna lahat ng maaring maging sagabal sa aking paghiganti. Mahigpit pa nung tinitigan ang naluma ng wedding gown na may bakas pa rin ng dugo. Kinaumagahan. Alis muna kami ni tatay, anak, ha? Mamimili lang muna kami sa bayan. Gusto mo bang sumama? Umiling lamang ang bata at tumakbo palabas nang makita sina Pido at Papay Nanding. Tingnan mo yung anak natin. Mukhang nawiwili na nga dito. Buti naman at magkasundo sila ni Pido. Dadaan nga pala tayo sa bahay ni Kaistoy para masigurong ayos lang si Ira. Sa tingin ko, naninibago lang siya dito sa bahay at napagod lang sa maghapong paglalaro. Masigla naman siya ngayon kumpara kagabi. Halika na para makauwi rin tayo kaagad. Pagkalabas ng bahay ay ibinili naman ng mag-asawa sa matanda ang kanilang anak na si Arya. Anak, wag makulit ha. Papay, kayo na ho munang bahala kay Arya. Ay siya, sige. Mag-iingat kayo sa pupuntahan ninyo. Tumakbo pa si Arya papalapit sa kanyang nanay at tatay, sabay umapos sa mga yon bago umalis. Wala namang kahit anong sinabi ang bata, bagkus ay tumakbo agad pabalik sa kalaro niyang si Pido. Nang makasakay sa sasakyan ang nanay at tatay ay ngumisi yun sa di malamang dahilan.
Agad siyang tumakbo papunta sa pangalawang palapag at masayang pinagmasdan ang mga paso na hitik ang bulaklak. Alagang-alaga pa rin kasi ang mga yon ni Papay Nanding. Pumitas siya ng 2 puting rosas at pinikit niya ang kanyang mga mata. Bumulong yon ng mga kakaibang salita na sinabayan ng malakas na ihip ng hangin. Biglang dumilim ang langit at sinundan pa yon ng malakas na kulog at pagkidlat. Napakrus na lamang si Papay Nanding sa labis na gulat dahil sa biglaang pagbabago ng panahon. Mula sa labas ng bahay kung saan nagmamadali niyang dinampot ang walis at kalaykay, nang tumingala siya ay nakita niya si Arya na nasa veranda ng pangalawang palapag, nakatayo sa pasamano, nakaharap sa kanya at nagpakawala ng napakatamis na pagngisi. Arya, iha! Bumaba ka dyan! Ay, Pido, apo, halika, samahan mo ako. Pambihirang bata ito! Bilisan mo at baka... Ay, mukhang nadagdagan ata ang sasawayin ko Samantala, matapos iabot kay Kaistoy ang damit ni Arya na ipatatawas nila, ay nagmamadali ng umalis ang mag-asawa. Balak na lamang kasi nilang daanan yon pag-uwi. Napatingin sa langit ang albularyo at sa noon ay umaandar ng sasakyan papalayo. Gabayan nawa kayo ng Diyos sa inyong pupuntahan. Agad niyang kinuha ang mga kagamitan sa pagtatawas. Pagkatapos ay inilapag niya yon sa mesa. Sisindihan niya pa lamang ang kandila nang bigla na lamang siyang nakaramdam ng paninikip ng dibdib. Natumba yon at pilit na inaaninag ang muka ng babaeng nakaitim na kasuotan. Kasabay ng unti-unting panlalabo ng kanyang mata ay ang mga kahindik-hindik na halakhak na kanyang naririnig. Ilang sandali lamang ay nawalan na yon ng malay. Samantala, nang mga oras na yon ay hindi pa rin nakakarating sa bayan ang mag-asawang sina Yvette at Joaquin. Mas lalong lumakas ang ulan . Ay, sana naman tumila agad at napakahirap bumiyahe kapag ganitong panahon. Hinay-hinay lang sa pagpapatakbo at madulas ang kalsada. Masyado ring madilim. Ay, kanina lang pag-alis natin ay napakaganda ng panahon. Bakit kaya... Nanay, Diyos ko, hindi gumagana ang preno. Kumapit ka na maayos. Mahulog tayo sa... Nahulog sa matarik na bangin ang sasakyan at wala ng buhay na matagpuan ang mag-asawa. Bali-bali ang kanilang katawan at sira-sira naman ang kanilang sasakyan. Matapos mailibing ang mag-asawa ay nagpasya naman ang kanilang ninong sa kasal na kukunin niya na lamang si Arya. Ngunit mariin namang tumanggi ang bata habang nakahawak sa braso ng matanda. Ayaw ko po. Ayaw kong sumama sa kanila, Papay. Dito lamang po ako. Papay, huwag niyo po akong ibibigay sa kanila. Ay, wala ako sa posisyon para magpasya pero maaari po bang dumito na lang muna siya? Huwag po kayo mag-alala dahil aalagaan ko po siya ng maayos. Kawawa naman po kasi. Ay, sige ho. Arya, iha, huwag ka nang umiyak. Hindi na kita pipilitin na sumama sa akin. Papay, kayo na hong bahala sa kanya. Mag-aabot po ako ng buwan ng pinansyal na tulong para sa pagkain at pag-aaral niya. Ay, parang dinurog ang puso ko sa trahedyang pinagdaanan ng mag-asawa. Kung sino pang mabubuti ay siya pang maagang binabawian ng buhay. Ay. Makalipas ang 5 taon. Arya, Pido! Hali nga kayo. Lapit, dali. Totoo ba? Po? Alin po, Lolo? Arya kasi. Sabi ko na sa iyo eh. Bakit? Kaya lang naman natin sila inupakan kasi sila naman talaga ang nag-umpisa eh. Pinagtanggol lang naman kita.
Alam mo kasi Papa, yung mga hambog na yon, tinawag ba namang supot si Pido, tapos sabi nila magsyota daw kami, kaya ayon, hinampas ko sila ng payong ko, tapos nagsumbong sila dun sa masungit naming teacher, kaya... hindi daw po kami papasok kapag hindi daw po kayo pumunta. Ay, alam nyo kayong dalawa, papatayin nyo talaga ako sa konsumisyon eh. Puro kayo katarantaduhan. Kapag ganyan kayo, mas mabuti pang... Hindi na lang kami mag-aaral at magtanim na lang ng kamote sa bukid. Abat, hoy! Saan kayo pupunta? Magtatabas po ng mga damo para makapag-umpisa na po kami magtanim bukas. Papay, huwag ka na magalit. Sige ka, lalong... mahal ka namin, Papay. Alis na po kami. Ay, nako. Kaya lalong napapanot ang ulo ko eh. Panginoon, bigyan niyo po ako ng mahabang pasensya at buhay. Paano na lamang kaya ang mga batang ito kung ako'y mawawala na? Sa kabilang banda, habang naglalakad sina Pido at Arya papunta sa bukid kung saan sila nagtatanim, ay nauwi naman ang kanilang biruan sa seryosong usapan. Ayaw mo na ba talagang pumasok? Ayaw ko na. Palagi na lang nila akong pinagtatawanan eh. Tinatawag nila akong baliw. Kung alam nila kung gaano kahirap na... Ay, ewan ko ba? Hindi ko alam kung dapat ko bang ipagpasalamat to. May mga pagkakataon nga na hindi ko alam kung anong ginagawa ko eh. Sa gabi, lagi ko na lang natatagpuan ang sarili ko dun sa pangatlong palapag ng bahay. Nagpapakita pa rin ba siya sa'yo? Hindi naman na. Siguro naman tinigilan niya na ako. Hindi ko rin kasi maintindihan kung bakit. Wala naman siyang sinasabi kahit sa panaginip lang. Yun ay kung may gusto talaga siyang sabihin. Ay nako, ewan ko ba? Naririnig ko lang naman dati ang tungkol kay Aurora kapag nagkukwentuhan sina Papay at si Kaistoy. Ano ba yung kwento? Sabihin mo na kasi sa akin. Sige na. Hoy, duga naman nito eh. Upakan kita dyan. Hindi ko nga kasi talaga alam. Subukan mo na lang kaya magtanong kay Papay. Tutal, wala namang panalo sa kakulitan mo yun. Woo! Ang sarap talaga ng hangin dito sa bukid. Diba mas masaya pag nagtanim na lang tayo kaysa laging nakikipag-away sa mga siga at maldita nating mga kaklase? O kaya, gusto kong pumunta sa Maynila, tapos doon na lang ako magtatrabaho. Iiwanan mo kami ni Papay? Talaga? Kaya mo yun? Oo naman, para makatulong ako kay Papay. Tapos ikaw, baka gusto mong tapusin ang pag-aaral mo. Matalino ka naman, di ba? Tamad ka lang talaga eh. Ay, kapag umalis ka, wala na magtatanggol sa akin. Eh di pagtanggol mong sarili mo. Kaya ka lang naman nila laging tinutukso kasi alam nilang kaya ka nila at hindi ka lumalaban. Kapag mahina ka, lalo ka lang nilang aabusuhin. Saan ka naman magtatrabaho sa Maynila? Si Aling Lydia, yung may-ari ng tindahan dun sa sentro, may alam daw siya na pwede kong pasukan ng trabaho. Kasambahay o kaya yaya, ganun. Mataas daw ang pasahod kaya sayang naman. Ikaw ang bahala. Pero pustahan tayo, hindi ka papayagan ni Papay. Ang layo kaya na Maynila, tapos di mo sigurado kung mabait ba yung amo mo o hindi. Baka mamaya hindi ka na makabalik dito. Alam mo yung mga nilalagay sa drum na kulay asul? Ganun. Baka mangyari sa iyo yun. Drum na blue? Nakakatawa yun. Halika, may tatanggalin lang ako sa mukha mo. Ano? May higad ba? Kapag hindi ako pinayagan ni Papay, isa lang ang paraan na naiisip ko. Kailangan tulungan mo ako makatakas. Ayan ka na naman eh. Alam mo kaya tayo napapagalitan dahil dyan sa mga palpak mong plano. Hay, okay na. Hindi ko na kailangan ng tulong mo. Basta itikom mo na lang yung bibig mo. Kung hindi, siguradong tatamaan ka sa akin. Ilalagay kita sa asul na drum at ipapaanod kita sa ilog. Nagpatuloy ang dalawa sa paghahawan ng mga damo at pagkatapos ay nagbungkal na rin ng lupa. Bago umuwi, nag-ani rin sila ng talong, kalamansi at sili
Ibebenta nila yon sa kapitbahay nila na may pwesto sa palengke sa bayan. Yun ang pinagkukunan nila ng pang-araw-araw na pangangailangan at patuloy pa rin naman sa pag-abot ng pinansyal na tulong ang ninong sa kasal ng mga magulang ni Arya. 5:00 ng hapon nang dumaan sina Arya at Pido sa tapat ng bahay ni Kaistoy. Masaya namang lumapit at bumati ang dalawa. Hinawakan ng albularyo ang braso ng dalaga at nauutal na nagsalita. Mag-iingat ka, iha. Nanakawin niya ang buong pagkatao mo. Ha? Ano po yon? Ano po bang ibig niyong sabihin? Sa halip na sagutin ang kanyang tanong, ay agad yung tumalikod at isinara ang tarangkahan. Ayos lang ba siya? Ano kayang ibig sabihin ni Kaistoy? Baka nag-uulyanin na. Halika na, huwag na lang nating pansinin yung sinabi niya. Sigurado, hinihintay na tayo ni Papay. Pagdating nila sa bahay, ay agad na silang nag-asikaso ng hapunan. Habang kumakain ay naglakas loob ng magpaalam si Arya sa kanilang papay. Papay? May sasabihin po sana ako? Ay, ano na naman ba yung kalokohang naiisip mo? Kumain ka na lang muna at, ayan, damihan mong kain mo. Papay, hindi po ako magbibiro. Hindi po kalokohan to. Seryoso po ako at... Papay, si Arya kasi gustong magtrabaho sa Maynila. Di ba hindi mo naman siya papayagan? Totoo ba yun, Arya? Iiwan mo kami dito. Pupunta ka sa Maynila. Tapos ano? Ano mangyayari? Kung may mangyari masama sa iyo doon, makakauwi ka pa ba ng buhay dito? Walang aalis. Walang pupunta sa Maynila. Kung ayaw nyo na mag-aral, hindi ko kayo pipilitin, pero walang aalis sa pamamahay na ito. Agad na lumabas si Papay Nanding sa kusina at pinipigilan ang sarili na umiyak nung mga oras na yun. Iniisip niya pa lamang na malalayo sa kanya si Arya na itinuturing niya na bilang totoong apo ay parang dinudurog na ang kanyang puso. Bago umakyat ang dalaga sa pangalawang palapag para matulog, ay lumabas siya at mahigpit na niyakap ang kanyang papay. Huwag na po kayo magtampo. Hindi na po ako aalis. Uy, ngiti na yan. Papay, ano ba naman yan? Iiyak na ako. Ay. Oo na, sige na. Hindi na ako galit. Bawasan mo rin yung katigasan ng ulo mo at mga padalos-dalos mong desisyon, ha? Oo na po. Papay ko naman Masyadong matampuhin. Alam mo kasi, apo, bago na aksidente ang nanay at tatay mo ay sa akin kanila inihabilin. At nung inilibing sila, ay nangako ako na puprotektahan at aalagaan kita. Paano ko gagawin yun kung aalis ka? Kaya nakikiusap ako, apo. Huwag ka nang lumayo pa at siguradong hindi rin ako mapapakali sa pag-aalala sa iyo. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay agad na rin pumasok sa loob ng bahay si Arya. Agad na yung pumanhik sa pangalawang palapag at dumiretso na sa kanyang kwarto. Ang sakit ng likod ko. Nakakapagod rin talaga magtrabaho sa bukid. Ano, Arya? Tama bang itigil ko na lang ang pag-aaral ko? Ay, paano kapag nagkasakit na si Papay? Saan kami kukuha ng pampagamot? Ay, bahala na nga. Samantala, paakyat naman noon ang matanda nang biglang makita niya ang nakakalat na likido sa hagdan. Gamit ang kanyang maliit lamang na flashlight, tinaktak niya yon upang bahagyang lumiwanag at pilit na inaninag kung ano yon. Hahawakan niya na sana yon nang narinig niya ang hakbang mula sa itaas na animoy may bumababang tao.
Nang tumingala siya, nagulat na lamang ang matanda nang makita niya ang babaeng nakasuot ng mahabang damit na kulay itim. Wag! Kasabay ng pagsigaw, nadulas at gumulong ang matanda pababa sa hagdan. Napatakbo naman sina Pido at Arya na noon ay patulog na sana. Natagpuan nila ang noon ay walang malay na si Papay Nanding. Papay, gising! Gumising kayo, Papay! Ayos lamang ako. Huwag niyo akong alalahanin. Mababa lamang naman ang pinaghulugan ko. Ano kasi, napasama lamang ang hakbang ko. Paano ho kung makasigaw kayo kanina para kayong nakakita ng sabi ng ayos lamang ako Tulungan niyo na lamang akong tumayo at aray ko. Napasama nga ata ang bagsak ko Mag-iingat ho kayo, Papay. May nalalaman pa po kasi kayong pahangin sa labas bago kayo umakyat Mas mabuti pa nga dito na lamang ako sa sala natutulog at tumatanda na talaga ako. Hindi ko na kayang magpanggap pa na matibay pa itong mga tuhod kong bukbukin na yata. Pinainom din muna nila ng tubig si Papay Nanding at hinaplasan pa ni Pido ng langis ang mga paa noon na madalas nitong iniindang masakit. Nang masigurong maayos na ang kalagayan ng matanda, ay muli nang pumanhik sa itaas ang dalawa. Hindi nagtagal, agad nang nakatulog si Arya. Mula sa mahimbing na pagkakatulog ay bumangon ang dalaga sa hindi malamang dahilan. Agad niyang binuksan ang isang aparador. Masaya niyang pinagmasdan ang magagandang damit na noon ay mga nakahanger. Kinuha niya ang mga yon, sabay isinukat ang isa at tumapat sa salamin habang pinagmamasdan ang kanyang sarili. Pagkatapos ay kinuha niya ang kaban sa ilalim ng kanyang higaan, sabay inilabas niya ang iba't ibang gamit sa pambabarang. Masayang-masaya niyang inilalapag sa sahig ang iba't ibang hugis at kulay ng kandila, pati na rin ang isang bagay na hugis tao. Nang buksan niya ang isang itim na aklat, ay masayang-masaya siya nang gumapang ang ilang mga buhay na insekto. Pinagapang niya pa ang isang pulang alupihan sa kanyang palad. Pansamantalang karamdaman ang aking ibibigay. Magbibigay daan upang maisakatuparan ng aking sumpang paghihiganti na walang sino man ang makakahadlang. Susuka ng dugo at manghihina ang iyong katawan, katulad ng nalalantang halaman. Kusang bumuka ang aklat at binasa niya ang mga kataga sa isang pahina ng paulit-ulit habang hawak ang isang manika at lumang perdible na kanyang gagamitin upang tusukin yon. Habang ginagawa yon, hindi mapakali sa kanyang higaan si Papay Nanding. Pakiwari niya'y may kung anong bumabara sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang tumayo para uminom muli ng tubig dahil sa sunod-sunod na pag-ubo. Ay, Diyos ko, ano ba nangyayari sa akin? Mamamatay na yata ako. Huwag naman po muna. Kailangan pa ako ng mga apo ko. Kinaumagahan, pagkagising ay diretso ng bumangon at bumaba si Arya. Magkasunuran lamang sila ni Pido. Arya, bakit ganyan ang suot mo? Ha? Ano? Bakit? Ano naman ang masama sa suot ko? Maganda naman, hindi ba? Maganda, pero ngayon ko lang kasi nakita yan Tsaka ayaw mo naman magsuot ng mga ganyan dati Hay, pakialamero. Bahala ka nga dyan. Papay, kumusta po ang tulog nyo? Nakatulog ba kayo na maayos dito? Yun na nga Hindi ako pinatulog ng ubo ko.
Papay, wala, bakit may dugo at kailangan niyo ho magpatingin sa doktor? Delikado ho yan. Baka po may tama na ang baga niyo. Gusto ko man ay paano naman? Wala naman tayong sapat na perang pampagamot. Kami na po ang bahala, Papay. Ang importante po ay matingnan kayo ng doktor at maagapan ang sakit niyo. Alam ko pong ayaw niyong umalis ako at magtrabaho sa malayo, pero hindi ako magdadalawang isip na suwayin ang kagustuhan ninyo kung kapalit po nun ay may paggamot at gumaling kayo. Makalipas ang 1 buwan, wala pa ring pagbabago sa kalagayan ni Papay Nanding sa kabila ng mga gamot na iniinom nito, hanggang sa napilitan na siyang payagang magtrabaho si Arya sa Maynila. Huwag kang sisiga-siga dun ha, mag-iingat ka palagi. Makikitawag na lang ako dun sa kaibigan ko. Ingatan mo yung cellphone na nabili natin para kung may emergency, matatawagan ka namin o makakatawag ka rin sa amin. Ito yung number na tatawagan ko. Huwag mong wawalain yan, ha? Salamat. Basta huwag ka mag-alala sa akin, kaya kong sarili ko. Babalik din ako dito kapag nagawa ko ng gusto ko, ha? Magawa ang gusto mo? Ibig kong sabihin, kapag nakaipon na ako ng sapat na pera para may pampagamot na si Papay. Yun naman talagang plano ko, kaya ako alis at magtatrabaho, diba? Ikaw din, mag-iingat ka at alagaan mo na maayos si Papay, ha? Hindi na ako magpapakita sa kanya. Nagpaalam naman ako kanina. Baka kasi umiyak lang ulit eh. Ay, sige na, alis na ako at siguradong hinihintay na ako ni Aling Lydia. Si Aling Lydia ang naghatid sa kanya sa bahay ng pamangkin nito na si Nathaniel na naninirahan sa Maynila. May 7 taong gulang na anak yun at 7 taon na ring namayapa ang kanyang asawa. Sa dami ng kasambahay na pinasok doon ni Aling Lydia ay hindi naman nagtatagal. Hindi rin malaman ng matandang babae kung ang pamangkin niya ba o ang anak nito ang problema. Pagdating pa lamang ni Arya ay agad na yung nagligpit ng sandamakmak na kalat at nagluto ng tanghalian. Sinundo naman noon ni Nathaniel ang bata sa bahay ng pinsan niya na siyang nag-aalaga doon kapag walang magbabantay. Sigurado ako matutuwa ka dahil alam ko na hanggang sa ngayon, wala pa ring makakapantay sa akin sa dami ng babaeng dumaan sa buhay mo. Ngayon, ikaw naman ang paiikutin at paglalaruan ko, Nathaniel. Gusto kong maalala at maranasan mo lahat ng sakit na pinagdaanan ko. Tumingin yon sa kanyang tagiliran kung saan nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ngumisi siya habang pinagmamasdan ang kanyang sarili. Ang katawan ni Arya ang magsasakatuparan ng lahat ng kanyang plano. Nang marinig niya ang busina ng sasakyan, ay agad siyang tumakbo papunta sa labas para salubungin ang kanyang amo. Sir, totoo po ba itong nakikita ko? May bago kayong kinakasama? Sira ka talaga. Bagong kasambahay at yaya ni Kael yan. Sana nga ay magtagal. Ay, sa kulit nito, nako, kahit naman sino ay talagang susuko. Mukhang lahat ng kakulitan ay sinalunan niyang uniko iho mo, sir. Alam mo, mas makakabuti kung mag-asawa ka na ulit. Yung tatanggapin ka, pati na rin yung anak mo. Ngumiti lamang si Nathaniel sa sinabi ng kanyang driver at agad na rin bumaba sa sasakyan. Karga ang kanyang anak na nakatulog na sa biyahe. Hello po, sir. Ako po si Arya. Si Aling Lydia po, natutulog at bibiyahe din po siya mamaya pauwi ng Bicol. Ako na pong kakarga sa baby nyo. Ay, salamat, pero ako na lang. Masyado na kasi itong mabigat. Hindi ka muna natulog? Sigurado, pagod at puyat ka pa sa biyahe. Ay, hindi naman po. Nakatulog naman po ako sa biyahe. Ang totoo po niyan, nakapagligpit at nakapagluto na rin po ako ng tanghalian natin. Natuwa naman si Nathaniel nang makita na malinis at maayos ang mga gamit sa kusina.
At nang maamuyan niya ang ulam ay naalala niya ang yumao niyang kinakasama na si Aurora. Lalo lamang naguluhan ang utak niya nang matikman niya ang luto ng dalaga. Pinuri at ipinagmalaki pa ni Aling Lydia si Arya dahil siniguro niya sa kanyang pamangkin na maaasahan at tatagal yon sa trabaho. Matapos magtanghalian ay inihatid na ng driver si Aling Lydia sa sakayan pabalik sa probinsya. Kinagabihan, habang nagluluto, nagulat na lamang siya nang biglang tinamaan siya ng bola sa ulo. Nilingon niya ang batang si Kael na noon ay tuwang-tuwa sa kanyang ginawa. May kalalagyan ka sa akin. Ewan ko na lang kung may matitirang kakulitan dyan sa katawan mo. Pasimple siyang bumulong sa hangin habang dinadampot ang bola. Kael, gusto mo ba maglaro? Opo, gusto ko po. Yan, ganyan. Mula ngayon, magbabait ka na. Susundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Ako ang kikilalanin mong ina, higit pa sa iyong ama. Hindi ka papayag na mawaglit ako sa iyong paningin. Ikaw din ang siyang magiging daan upang manumbalik ang pagmamahal sa akin ng tatay mong si Nathaniel. Kel, upo ka lang muna dito anak, ha? Tatapusin ko lang muna tong niluluto ko. Mamaya ay maglalaro tayong dalawa, ha? Tumango lamang ang bata sabay umupo at nakangiting nagmamasid sa bawat ginagawa ni Arya. Hindi naman makapaniwala si Nathaniel nang makita ang kanyang anak sa ganoong sitwasyon. Nananaginip yata ako. Totoo ba tong nakikita ko? Mabait naman po pala at masunurin tong si Kael. Mukha nga pong magkakasundo kami. Hindi ba, Kael? Nakangiting tumayo at yumapos pa yon kay Arya na labis namang ikinatuwa ni Nathaniel. Hindi niya maintindihan pero sa mga oras na yon ay napatitig siya sa dalaga at pinagmamasdan ang kilos at pananalita ni Arya. Namamalikmata lang ba ako? Para siyang si Aurora kung kumilos. Yung damit nila parehong-pareho at ay, imposible. Bakit ho ganyan kayo kung makatingin? May dumi po bang damit ko o may uling po ba ako sa muka? Wala naman. Meron lang akong naalala. Sino po? Yung asawa nyo? Namimiss nyo na po siguro ang nanay ni Kael, no? Sabi po ni Aling Lydia ay... 7 taon na rin mula nung pumanaw siya. Namatay sa panganganak. Maswerte at nailigtas ang buhay ng anak namin. Kung nagkataon, nawalan ako ng anak at asawa sa pangalawang pagkakataon. Ibig niyo po bang sabihin, pangalawang asawa niyo ng nanay ni Kael at may anak po kayong namatay? Mahabang kwento at matagal ko nang kinalimutan yon. Ewan ko ba? Siguro, malas lang talaga ako sa... Hindi naman po siguro. Siguro po kayo lang ang sumasalo ng karma. Naniniwala po ba kayo doon? Sabi nila kapag may ginawa raw na mali yung mga magulang natin, posibleng tayo magbabayad nun. Mukha naman po kayong mabait kaya sigurado ko na hindi po mga tipo nyo ang gumagawa ng mali, lalong-lalo na sa usaping pampamilya. Hindi naman ako perpekto. Marami akong pagkakamali sa nakaraan na hindi ko naman sinasadya at ginustong mangyari. Hindi ko naman na may babalik yon para itama ang lahat kaya pilit ko na rin kinakalimutan nang makausad na ako sa kasalukuyan. Sabi nga, mahirap magpakulong sa nakaraan. Ang kapal ng mukha mo para kalimutan ang lahat ng mga kasalanan mo. Pues, ipapaalala ko sa'yo. Gagawin ko miserable ang buhay mo. Ay, sige na po, kumain na po kayo, sir. Masarap po tong menudo na niluto ko. Alam kong paborito. Ay, magugustuhan niyo po yan. Napatango na lamang si Nathaniel, sabay napakunot ng noo.
Nang matikman niya ang ulam ay hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Arya. Kanino mo natutunan ang lutong to? Bakit? Pasensya ka na. Okay lang po ba kayo, sir? Bakit po parang natatakot kayo? Wala. Sige, buti pa, kumain ka na rin. Marahang pinagmamasdan ni Nathaniel ang bawat kilos ni Arya. Hindi niya maintindihan kung bakit iba ang pakiramdam niya sa babaeng noon ay masayang-masaya na nakikipag-usap sa kanyang anak na si Kael. Ang sarap-sarap ng luto mo po. You're the best yaya in the world. Napapalunuklaway na lamang si Nathaniel nang makita niya kung paano humawak ng baso at uminom ang dalaga. Hindi niya alam kung sa pagkakataong yun ay may parte sa buhay niya na labis ang pagsisisi sa pagkakataong mabuhay at makasama ang nag-iisang babae na totoong nagmamahal sa kanya. Sir, ayaw niyo na po? Magpapahangin lang ako, Arya. Salamat sa masarap na hapunan. Tumango lamang si Arya, sabay simpleng niyakap si Kael at sinundan ng tingin si Nathaniel papalabas ng bahay. Kinaumagahan, habang nasa biyahe sina Nathaniel at ang kanyang driver, bigla niya na namang naalala si Arya sabay na pabuntong hininga. Sir, kumusta ang bagong magandang yaya? Ayos ba? Nagustuhan mo ba? Nagustuhan ba ni Kael, sir? Ay, maayos, marunong sa bahay, masarap magluto, at gustong-gusto siya ni Kael. Alam mo, hindi ko alam kung dapat ba akong maging masaya o kabahan. Kasi yung bawat kilos at kung paano niya ako tingnan at magsalita, si Aurora talaga nakikita ko. Si Aurora ho? Yung dati niyong kinakasama? Yung namatay? Pambihira naman, sir. Baka naman namimiss niyo lang siya. Di ba ganun naman talaga kapag wala na yung isang tao sa buhay natin, tsaka natin hinahanap-hanap at nakikita kung gaano talaga sila kahalaga para sa atin. Kaya sa sobrang pagkamiss mo dun sa tao, nakikita mo siya sa katauhan ng iba. Ibig sabihin, kahit nung mga pagkakataon na kasama mo yung nanay ni Kael, hindi nyo maipagkakaila na siya pa rin yung babaeng minahal at gusto nyo talaga. Hindi ko naman itatanggi yun. Siya yung kauna-unahang babae na pinangarap at minahal ko. Kaya lang, sinayang ko yung lahat eh. Alam mo, kahit anong gawin ko, hindi ko na mababago ang katotohanan na ako ang dahilan kung bakit siya namatay. At ang masaklap pa, kung paano ko siya pinagtaksilan, ipinagpatuloy ko ang pakikipagrelasyon ko sa matalik niyang kaibigan. Sa huling pagkakataon, doon ko lang nalaman na siya rin pala may kinalaman sa pagkamatay ng anak namin ni Aurora. Sobrang sama ako. Ang tanga-tanga ko para saktan na nag-iisang babae na walang ibang ginawa, kundi ang mahalin ako. Alam ko po kung gaano kabigat ang ganyang pakiramdam para sa mga katulad nating hindi na kontento sa isang relasyon. Ganun talaga. Alam mo, nung panahon na masaya pa tayo, natutokso tayo. Hindi naman natin naisip na darating sa ganung punto. Kapag nawala na sila sa buhay natin, dun lang natin mararamdaman na kapag nagloko pala tayo, tayo naman talagang talo. Kasi dahil sa isang maling desisyon at pansamantalang saya, nawawala yung taong pinakamahalaga sa buhay natin. Buong araw na mabigat ang katawan ni Nathaniel. Hindi niya alam kung bakit bigla na lamang naging sariwa sa alaala niya ang lahat ng mga nangyari sa nakaraan. Kinagabihan, maaga pa ay pinakain na ni Arya ang alaga niyang si Kael. Agad rin namang natulog yon dahil napagod sa kalahating araw niya sa klase at pagkauwi ay hindi rin maawat sa paglalaro sa harap ng kanilang bahay. Hinahaplos-haplos ni Arya ang buhok noon habang pinagmamasdan ang muka ng bata. Kung buhay lang sana ang anak ko. Binata na siya ngayon.
Sana naranasan niya mabuhay sa paraan na matagal kong pinangarap at pinagtrabahuhan. Alam mo ba dahil sa nanay mo, namatay ang anak ko. Kaya patawarin mo ko dahil magiging parte ka ng paghihiganti ko. Ito lang ang tanging paraan para magkaroon ng kapayapaan ng puso ko. Pagod na akong pasanin lahat ng sakit na nararamdaman ko. Kung para sa tatay mo, isang pagkakamali lamang yon, sa akin hindi lamang bastang sakit ang naidulot nun. Lahat durog, masakit at sobrang sakit ang ginawa niya sa akin. Wala siyang karapatan na kalimutan ng lahat at magpatuloy sa buhay niya ng ganun-ganun na lang. Patuloy sa pagpatak ang kanyang mga luha nang hindi namamalayan. Pinahid niya yon sabay tumayo at pumasok na sa kanyang kwarto. Isinara niya yon para muling isagawa ang pagriritual. Ito na ang simula ng aking paghihiganti. Wala kang kamalay-malay na sa mga mangyayari, ikaw mismo maglalagay ng sarili mo sa isang sitwasyon na hindi mo alam kung paano mo tatakasan. Unti-unti kang sisirain ng iyong konsensya at nakaraan. Gusto kong maramdaman mo ang lahat ng sakit at hirap na pinagdaanan ko, Nathaniel. Wala kang karapatang maging masaya. Lahat ng mga nangyayari ay patunay lamang na totoo ang karma. Dahil ako mismo yon. Ako magsisindi ng kandila ng buhay mo. Ako magpapasya ng iyong magiging katapusan. Kinamumuhian kita. Hawak ang isang manika, hinihipan niya yon kasabay ng pagbulong ng mga orasyon. Sakit na walang lunas, bangungot na magdudulot ng takot at karamdaman. Ako ang iyong magsisilbing ina upang mahulog ng tuluyan ng kalooban niya sa katauhan ni Arya, habang ako, si Aurora, ang nag-iisang babae na pinaniwala niya sa lahat ng kasinungalingan niya, ang babalik para iparanas sa kanya ang pakiramdam ng pinaglalaruan. Hinding-hindi ako titigil hanggat hindi kita na isasama sa pangalawang buhay. Baka sakaling doon mapagtanto mo ang lahat ng mga pagkakamali mo. Pagkatapos ng pagriritual ay maingat niyang itinago ang kanyang mga gamit. Papahiga na lamang sana siya nang biglang may kumatok sa pinto at nang buksan niya yon ay ang nag-aalalang mukha ni Nathaniel ang bumungad sa kanya. Yaya, masyadong mataas ang lagnat ni Kael. Diyos ko po, baka nasobrahan po siya sa paglalaro kanina. Pasensya na po kayo, sir. Uso rin kasi ang sakit ngayon. Wala kang kasalanan, Arya. Tumakbo si Arya papunta sa kwarto na animoy alalang-alala. Kumuha yon ng maligamgam na tubig at bimpo. Habang pinupunasan ang katawan ni Kael ng basang damit, ay bigla siya nitong hinawakan sa braso ng mahigpit na mahigpit. Yaya, wag mo akong iwan, Yaya. Dito ka lang, please, Yaya. Shh, tahan na. Huwag ka mag-alala, hindi naman kita iiwan eh. Aalagaan kita, ha? Mahigpit niyang niyakap ang bata at hinimas-himas ang braso noon hanggang sa pareho na silang mahimbing na nakatulog. Kinumutan naman ni Nathaniel ang dalaga nang mapansin niyang nilalamig yon. Nagpasya siyang matulog na lamang sa upuan habang patuloy na pinagmamasdan ang dalawa. Hindi niya alam kung bakit biglang nakaramdam ng saya ang kanyang puso. Sa muling pagkakataon ay naramdaman niya ang saya ng isang buong pamilya. Pakiramdam na huli niyang naranasan nung nabubuhay pa si Aurora at ang anak nila. Hindi niya na namalayan pa ang oras hanggang sa siya ay nakatulog na rin. Nang magising si Arya ay nagulat siya nang mapansin na may kumot na sila ni Kael. Napangisi siyang nilingon si Nathaniel na noon ay tulog na sa upuan. Mababakas ang pagod at lungkot sa mukha nito.
Pinagmasdan niya ang bawat anggulo ng mukha ng lalaki. Doon niya napansin na marami nang nagbago, bakas na rin ang maraming taon na lumipas. Ngunit isa lang ang nasisiguro at gusto niyang maramdaman nung mga oras na yun. Galit. Galit na hindi basta-bastang maiibsan ng salitang patawad. Napangisi siya kasabay ng pagmulat ni Nathaniel. Sir, ano po? Lumipat na po kayo dun sa kama. Mukhang maayos naman na po siya at bumaba na yung lagnat. Doon na po kayo matulog sa kama nyo. Ako naman po ay babalik na sa kwarto ko. Arya? Po? Wala. Salamat Sige na, matulog ka na ulit. Tumango lamang at matipid na ngumiti ang dalaga habang tinititigan ang muka ng lalaking amo. Pagkatalikod ay ngumisi yun, sabay umirap na animoy nangyayari ayon sa kanyang kagustuhan ang kanyang plano. Pagkapasok sa kanyang kwarto ay napabuntong hininga siya, sabay umupo at kinuhang muli ang kanyang mga gamit. Doon ay muli niyang isinagawa ang pagriritual. Hindi ba't magiging masaya kung maliban sa anak mo, makukuha ko rin ang puso mo? Kapag mahal mo na ako at hindi mo na ako kayang bitawan, doon mo lang malalaman na ang lahat ay isang malaking kasinungalingan lamang. Ako'y iyong kahuhumalingan, mamahalin, at ika'y susunod sa aking bawat hilingin. Para naman, bago ka pumanaw ay maranasan mo kung paano dapat magmahal at makagawa ka man lamang ng kabutihan. Kinaumagahan, hindi na nakapasok pa si Nathaniel dahil sa matinding sakit ng ulo at pagsusuka. Hindi naman siya pinabayaan ni Arya. Bagamat matamlay pa si Kael ay hindi rin muna pumasok yon sa eskwela. Sa loob ng 2 buwan ay mas lalong napalapit ang mag-ama kay Arya. Bukod doon ay masayang-masaya naman siya na nakakapagpadala ng pera sa probinsya para sa pagpapagamot ni Papay Nanding. Hanggang sa makalipas ang 6 na buwan ay lalong lumala ang kondisyon ni Nathaniel na labis nitong ikinabahala, lalo na't hindi matukoy ng mga doktor ang kanyang karamdaman. Sir, okay lang po ba kayo? Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa akin. Ang ipinagtataka ko ay kung bakit hindi matukoy ng mga doktor ang sakit ko. Nahihirapan na ako at alam kong malubha ang lagay ko. Nahihirapan na rin akong huminga at hindi ako makatulog. Maya't maya rin akong nananaginip ng... Basta, hindi ko may paliwanag. Ay. Sa tingin ko, hindi po doktor ang kailangan nyo. Baka po kasi nakulam o nabarang po kayo, sir. Minsan po may mga bagay o maaaring sakit na hindi natin inaasahan. Baka po may taong kinaiinggitan kayo o kaya naman meron kayong nasaktan o hindi kaya nakaaway. Sa tingin nyo, sir, di ba wala naman pong masama kung susubukan nyo? Kailangan nyo lang pong maniwala para gumaling kayo. Tingnan nyo po, ang laki na ng binagsak ng katawan ninyo. Nalalagas na rin ho ang buhok ninyo. Kailan po tayo kikilos kapag tuluyan na kayong nakalbo? Ay, mas mabuti pa nga sigurong magbakasyon na lang muna tayo sa probinsya. Maganda po yung naisip nyo. May kapitbahay po kaming albularyo. Ang alam ko po ay magaling na manggagamot yon. Kung sakali naman na hindi niya kaya, marami naman pong iba. Sakto po, bakasyon na si Kael kaya wala na po tayong dapat problemahin maliban na lang po sa maiiwan yung trabaho. Siguro naman sapat na ang 1 linggo. Tapos babalik din agad tayo dito. Tsaka para madalaw mo rin yung pamilya mo. Siguradong namimiss ka na rin nila.
Nang makauwi sa probinsya ay nagpasya ang mag-ama na sumama na lamang sa bahay ni Arya dahil nagpapaayos ng bahay si Aling Lydia. Papunta pa lamang sa bahay ni na Arya mula sa sentro ay nagiging pamilyar na kay Nathaniel ang lugar na kanilang dinaraanan. Nandito na po tayo. Dito niyo na lang po iparada ang sasakyan. Ligtas naman po dito. Dito ka nakatira? Opo, kasama ko po dito si Papay Nanding at Pido. Mula po nang mamatay yung nanay at tatay ko, si Papay Nanding po ang nag-alaga sa akin. Halika na, Kael. Dahan-dahan lang, ha? Nang matanawan ni Pido ang sasakyan, nagmadali siyang lumabas at tumakbo sabay kinarga si Arya. Arya! Miss na miss ka na namin ni Papay. Aray ko naman. Nakakagulat ka naman eh. Baba mo nga ako. Ay, sorry. Natuwa lang talaga ako. Oy, may kasama ka pala. Siya bang... Magandang umaga, Pido. Ako si Nathaniel. At siya naman si Kael. Anak namin, anak pala ni Sir Nathaniel. Tuloy na ho kayo para makapagpahinga na po kayo. Halos hindi maihakbang ni Nathaniel ang kanyang mga paa nung oras na yun. Habang nananariwa sa kanyang isipan ang mga nangyayari, maraming taon na ang nakalipas. Nang pumasok sa sala ay nagulat siya nang makita ang isang pamilyar na muka. Napakunot noo si Papay Nanding at pinili na lamang munang hindi umimik. Namiss ko po kayo, Papay Nanding. Kumusta na po ang pakiramdam nyo? Ay, okay lang ako, Apo. Siya pala ang amo mo. Opo, mabait po siya at si Kael po ang anak niya. Kael, lika, magmano ka kay Lolo. Agad namang nagmano si Kael na ikinatuwa naman ng matanda. Binitbit ni Pido ang mga dalang gamit ng mga bisita papunta sa pangalawang palapag at agad namang sumunod si Arya para iayos ang kwarto na magsisilbing higaan ng mag-ama. Hindi ko inaasahan na ikaw pala magiging amo ni Arya. Kumusta? Mukhang maayos at masaya pa rin ang buhay mo. Samantalang... Papay, alam ko ho na malapit kayo kay Aurora. Gusto ko lang pong malaman nyo na pinagsisihan ko na po ang lahat ng yon. Sana nga. Sana na ibabalik ang buhay ng mga nawala dahil sa pagsisisi. Iba ang mga tingin at ngiti ng apo ko. Binabalaan kita. Huwag mong gagawin sa kanya ang ginawa at ipinaramdam mo noon kay Aurora. Sinasabi ko sa iyo, kahit mahina na ako, kaya ko pa rin tabasin ang leeg mo sa oras na masaktan ang apo ko. Bagay na noon ko pa sana ginawa para kay Aurora. Kung busilak ang puso ni Aurora ay ganun din ang apo kong si Arya. At hindi ka nararapat na mahalin dahil isa ka... Nakikiusap po ako sa inyo. Aaminin ko ho na may pagtingin ako kay Arya. Hindi ko rin po inaasahan ang lahat ng to. Naguguluhan nga po ako sa mga nangyayari, pero isa lang po ang nasisiguro ko. Mahal ko po si Arya. Hayaan niyo po sana na ako na lang mismo magsabi ng katotohanan sa kanya. Habang nag-uusap ng masinsinan ang dalawa, ay siya namang pagbaba ni Arya. Mukhang seryosong-seryoso po ang pinag-uusapan nyo, Pido, pasuyo naman ang albularyo na medyo malapit-lapit dito sa atin. O kaya si Kaistoy, kung kaya niya pa, ha? Si Kaistoy na lang. Galing din siya dito noong nakaraang araw. May sinasabi pa nga siya eh. Alam mo naman yun, medyo nag-uulyanin na. Ang sabi niya, bumalik na raw si Aurora at nawawala ka daw, Arya. Ewan ko ba? Hindi na nga lang namin masyadong pinansin ni Lolo eh. Ganun talaga. Tatanda ka rin naman at mas malala ka pa kay Kaistoy. Huy, mag-uutos na lang ng okray pa sino bang magpapagamot at... Ako ho. Ilang buwan na rin po kasi itong nararamdaman ko. Ang sabi po ni Arya ay baka raw nakulam o nabarang ako.
Hindi po kasi malaman ng mga doktor kung ano talaga ang sakit ko. Ang sabihin mo, malamang sa malamang, kinakarma ka sa lahat ng mga kasalanan mo kay Aurora. Magaling sa ganyan si Kaistoy. Agad na ring umalis si Pido at pagdating ng matandang albularyo ay inalalayan yon ni Pido papasok. Nanlaki naman ang mata noon nang makita si Arya. Matapos pasimpleng bumulong ng mga kakaibang salita ang dalaga, ay bigla na lamang dumiretso sa paglalakad ang matanda, papalapit kay Nathaniel. Ang buhay nga naman, napaglalaruan ka ng isang malakas na mambabarang. Malakas siya at hindi natatapos ang kanyang mga binibitawang sumpa dahil nananaig ang galit sa kanyang puso. Pag-iwas na wagas ang siyang naging dahilan, at yun din ang magiging wakas kung mahanap niya sa puso niya ang pagpapatawad. Mabibigyan kita ng lunas sa nararamdaman mo, ngunit pansamantala lamang ito. Siya lamang ang magpapasya sa magiging kapalaran ng buhay mo, iho. Pagsapit ng gabi, pagkatapos nilang maghapunan, bahagya namang nakaramdam ng ginhawa si Nathaniel. Pagkahiga niya ay agad siyang dinalaw ng antok. Maya-maya lamang, nakaramdam siya ng puwersa na may humihila sa kanyang kamay, kaya agad niyang minulat ang kanyang mga mata. Nakita niya ang matamis na ngiti ni Arya, ngunit sa pagkakataong yon ay nakasuot yon ng kulay itim na damit na paboritong suotin ni Aurora nung ito ay nabubuhay pa. Patakbong giniya siya sa hagdan, paakyat sa ikatlong palapag. Arya, huwag ka dyan, delikado. Baka mahulog ka. Hindi ako mahuhulog. Halika, samahan mo ako. Wala na siyang nagawa pa para tanggihan si Arya. Magkahawak kamay na pinagmamasdan nila ang buong paligid. Bakit ba ganyan ka kung makatingin? Ikaw baka mamaya... Mahal kita, Arya. Mahal? Anong alam mo sa pagmamahal? Hindi mo ba naaalala ang lugar na to? Nakalimutan mo na? Ang isang taksil na katulad mo ay hindi marunong magmahal. Makasarili ka. Kaya dapat sa'yo mamatay. Mamamatay tayong dalawa. Arya, huwag. Mahuhulog tayo. Arya! Nakita niya ang noon ay duguan at wala ng buhay na si Arya. Magkahawak kamay habang unti-unting nalalagutan ng hininga. Diyos ko, akala ko... Anong klaseng panaginip yon? Aurora, alam kong malaking kasalanan ko sa iyo. Alam ko na dinala mo hanggang sa kabilang buhay ang galit mo. Kung walang kapatawaran ang ginawa ko, handa ko naman pagbayaran yun. Huwag mo na sanang idamay ang anak at ang babaeng nagturo sa akin na kaya ko pa naman talaga magmahal ng totoo. Sana, bigyan mo pa ako ng pagkakataon na may tama ang lahat ng pagkakamali ko. Patawarin mo ko. Kinaumagahan, habang nagpapainit sa araw si Papay Nanding, agad siyang nilapitan ni Nathaniel at kinausap. Papay, wala po ba kayong napapansin kay Arya? May mga pagkakataon po ba na nakikita niyo sa kanya si Aurora? Oo, maraming beses at hanggang sa ngayon ay mas lalo akong naguguluhan sa mga nangyayari. Hindi mo ba nakikita? Maraming mga nangyayari ang hindi natin inaasahan. At sa tingin ko'y tama ang sinasabi ni Kaistoy. May mga pagkakataon na si Arya at Aurora ay nagiging isa. Ginagamit ni Aurora ang katawang lupa ni Arya para makapaghiganti. Ang ikinakatakot ko lamang ay baka mapahamak si Arya. Subukan mong kausapin siya. Tapusin mo na ang lahat ng ito bago pa mahuli ang lahat. Dahil kapag ka nagkataon,
hinding-hindi kita mapapatawad. Kinagabihan, naghahanap ng tamang pagkakataon si Nathaniel upang makausap si Arya. Pagbukas niya ng pinto, hindi niya inaasahan ang kanyang nakita. Suot nito ang gutay-gutay na wedding gown habang umiiyak at hawak ang mga gamit nito sa pambabarang. Isasama kita hanggang kamatayan. Hindi ka karapat-dapat mahalin ng kahit na sino man. Arya, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo sa akin? Bitiwan mo yan! Nakikiusap ako! Aurora, tama na! Alam ko nararamdaman ko na ikaw yan. Patawarin mo na ako. Bitawan mo ako! Pinandidirihan kita! Arya, sandali! Saan ka pupunta? Nagmamadaling umakyat yon, papunta sa pangatlong palapag ng bahay, dala ang manika at perdible na ginagamit niya sa pambabarang. Humahalakhak yon sabay tumayo sa dating lugar kung saan eksaktong tumayo si Aurora bago tumalon at binawian ng buhay. Kapag tumalon ka, mapapahamak si Arya. Kaya utang na loob, huwag mong gawin to. Patayin mo na lang ako. Kawawa ka naman. Isa kang malaking tanga. Nagmamahal ka ng isang taong kahit kailan, hinding-hindi masusuklian ang pagmamahal mo. Dahil lahat ng pinakita at pinaramdam niya sa'yo ay kagagawan ko. Sa tingin mo kapag nalaman ni Arya ang buong pagkatao mo, magugustuhan ka niya? Kamumuhian ka niya. Wala nang magmamahal sa'yo katulad ng kung gaano kita minahal noon. Tiwala, suporta, at pagmamahal na sinayang mo. Dahil taksil ka, sa lahat ng ginawa ko para sa'yo, anong ipinalit mo? Sama ng loob, sakit na walang kamatayan. Anong nagawa ko sa'yo para saktan mo ko ng ganon? Ano? Wala nang dahilan para patawarin mo ko. Kung may babalik ko lang ang panahon para itama ang mga pagkakamali ko, Aurora, minahal kita. Alam mo yun. Naramdaman mo yun. Sana maalala mo na bago ako gumawa ng pagkakamali at nagpatalo sa tukso, may parte dyan sa puso mo na alam mo na sobrang minahal kita. Lumipas ang taon kahit pinili kong makasama yung babae na siyang dahilan kung bakit namatay ang anak natin. Galit na galit ako sa sarili ko noon. Galit na galit ako dahil ang laki kong tanga. Sinira akong pamilya natin. Kaya kung may dapat mamatay, ako yun. Yun naman ang gusto mo, di ba? Sige, ibibigay ko sa'yo para matapos na ang lahat ng to. Patawad, Aurora. Akma ng tatalon si Nathaniel habang nanginginig ang kanyang mga paa nang marinig niya ang boses ng isang bata. Agad namang sinalubong ni Arya yon at mahigpit na niyakap. Dada! Dada! Kyle! Patawad! Anong nangyayari sa akin? Hindi ko dapat nararamdaman to. Dapat galit ako. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita. Hindi ko ipagkakait ang buhay na nararapat sa'yo. Bagay na hindi na naranasan pa ng kapatid mo. Nathaniel, alang-alang sa anak mo. Sana huwag mong sayangin ang pagkakataon na kasama mo pa siya. Salamat sa lahat-lahat, Kyle. Nang mga sandaling yun, bigla na lamang nawalan ng malay si Arya. Yaya, gising! Gumising ka! Ano nangyari? Sino kayo? Manika? Anong mga to? Nasaan si Napapay at Pido? Yaya, hindi mo ako kilala. Dada, ano nangyayari sa kanya? Dahil nanghihina pa, binuhat na lamang yon ni Nathaniel papunta sa unang palapag.
Agad namang sinundo ni Pido si Kaistoy. Wala na siya. Tuluyan na siyang nakatawid sa liwanag. Salamat sa Panginoon. Arya, ikaw ang naging daan upang matapos na ang lahat ng ito. Wala ka bang maalala? Naguguluhan po ako. Basta ang alam ko lang, parang naawa niyo na ang sakit ng ulo ko. Akala ko panaginip lamang ang lahat. Ang totoo, mula nang lumipat kami dito, araw-araw ko naman talaga siyang nakikita, pero hindi ko inaasahan na aabot sa ganito. Magpasalamat na lamang tayo sa Diyos at ligtas ka. Ngayon, mas makakabuti kung ipagdasal na lamang natin siya at ibaon na lamang natin sa lupa ang mga kagamitan niya. Posible kasing matuksok ang gamitin ng mga yon. Diyos ko, hindi ko na nga po kinakaya mga nakikita ko na kung ano-ano. Magiging mambabarang pa ako. Ayoko po nun. Kaya nga. Kailangan na natin niyang ibaon. Sa wakas, ligtas na tayong lahat. Kung hindi niyo nalalaman, ay ako ang unang naging biktima niya. Dahil noon pa man ay napapangita ko na ang pakay niya sa iyo. Ibig sabihin ay pati lahat ng mga nangyari sa akin ay siya rin ang may kagagawan. Abat, nanggigigil na ako Pido, kunin mo nga yung itak at pupugutan ko ang ulo ng Nathaniel na yan. Papang naman, huwag niyo na pong saktan yung tao. Sayang naman. Minsan na nga lang po ako makakita ng mukhang tao dito, itutudasin niyo pa. At saka, hindi man po siya naging mabuting asawa kay Aurora. Pwede niyo naman pong gawin yun sa akin. Mabait naman po siya bilang amo at tatay ni Kael. Hoy, lumalandi na to, Lolo. Huwag niyo ang payagang magtrabaho. Sigurado pagbalik niyan dito sa susunod, may apo na naman kayo. Parang masaya naman yata yun Kahit bago man lamang ako bawian ng buhay ay may isa sa inyo na mabigyan na ako ng apo. At malabong maibigay mo sa akin yun dahil mukhang wala ka namang planong mag-asawa. At parang wala namang magkakagusto sa iyo. Po, grabe naman kayo sa akin. Sayang naman tong pagiging magandang lalaki ko. Magtimpla ka na nga lang ng kape at tapangan mo ng kaunti tsaka mo laklakin para kabahan ka naman. Tsaka kung gusto mo talaga mag-asawa dapat nagpapatuloy ka na. Shh, Lolo naman. Pinagsisigawan pa pareho lang naman tayo. Nauwi na lamang sa tawanan ang kanilang pag-uusap. Nagpasyang bumalik si Nathaniel sa Maynila matapos ang 1 linggo. Para makapagbakasyon at makapamasyal ay isinama nila si Papay Nanding at Pido. Yun ang unang beses na nakarating sila ng Maynila. Makalipas ang 3 taon, tuluyan na ngang nagkamabutihan sina Nathaniel at Arya. Malayo man ang agwat ng kanilang edad ay ramdam naman nila ang totoong pagmamahal na nararamdaman para sa isa't isa. Kaya naman sa kabila ng masalimuot na nakaraan, sa huli ay naitama ang lahat sa tamang pagkakataon at nagsilbing aral na lamang yon upang pagtibayin ang kanilang relasyon. Ang totoong pagmamahal ay sadyang dumarating sa tamang pagkakataon. Ilang beses mang madapa, pagmamahal pa rin ang magiging dahilan para bumangon at magpatuloy sa buhay. Wow, napakaganda na naman po ng kwento natin. Maraming salamat po sa suporta nyo sa Kwentong Enteng. Pasensya na po ulit. Medyo busy lang po talaga ngayon. Sa susunod na video, meron po tayong shoutout ulit. Ipunin lang natin, nililista ko po kayong lahat, wag po kayong mag-alala. Kung hindi man po ako nakakasagot sa comments nyo, naka-heart po lahat yan. Ibig sabihin, binabasa ko po lahat yan. At maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng.